We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay ang nakatungdan Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso Aiden Prietos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Regional Joint Peace and Security Coordinating Center nagsinapol para sa maabot nga eleksyon sa Oktubre. 172 ka barangay sa Western Visayas gintumod bilang COMELEC watch list areas. So good na seguridad sa mga barangay nga makabig insurgency infested areas, hugot nga bantayan sa militar. Nakatutok John Sala. Agud masiguro nga mangin malinong kag madinalagon ang barangay kag SK election sa Oktubre, ginhiwat kay na sang agang Regional Joint Peace and Security Center Conference. Diri gintumod ang 172 ka mga barangay sa Western Visayas nga nalakip sa election watch list. Anom sa mga ining makabi nga yara sa yellow category kon area of concern, sa dintig tatlo ka mga ereyang na-record sa probinsya sa Iloilo kag Negros Occidental. 163 naman ka mga barangay ang makabi nga yara sa orange category o kon areas of immediate concern. 90 sa mga ining na-record sa probinsya sa Iloilo, 45 naman sa Negros Occidental, 14 sa Capiz, 12 sa Antique kag 2 sa probinsya sa Aklan. Sa red category naman o kon areas of grave concern, 3 ka mga barangay sa Negros Occidental ang na-record. Wala pa gid pangalanan sa COMELEC ang ining mga barangay samtang nagapadayon pang ilang validation. Continue yung evaluation on the realities on the ground. Now, in fact, the list na to, it could be lessened in the next few weeks or matagdagan pa. Very fluid to lahat. It all depends on the actualities on the ground. Makabi nga yara sa yellow category ang lugar kung may yara sang election-related incidents na nakaligan nga duwa ka eleksyon. Intense political rivalry, presensya sang armado nga grupo, election-related incidents subong election period kag kung nakaagi na ginpaidalom sa COMELEC control. Sa orange category naman, kung may kombinasyon sang duha kung masobra pa sa mga insidente sa yellow category ang na-record sa mga lugar o kung may pamahog sang rebelde nga grupo. Sa red category, kung may kombinasyon naman sang duha sa yellow category kag pamahog sang rebelde nga grupo, posibleng ipaidalom sa COMELEC control ang lugar nga yara sa red category. Samtang matapos ang enkwentro sa barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo, mas pasangkaron pa sang Philippine Army ang security efforts ilabi na sa mga lugar nga makabig NPA infested. We are expecting more. We are co-locating with them. We are running after them. And hopefully, even during this election time, we will be able to catch them. Nagpasalig man ang militar nga wala sang dapat kabalak-an ang publiko, ilabi na sa banwa sang Lambunaw, Iloilo sa seguridad sang lugar sa tion sang eleksyon. As part of our planning, our planning consideration, we have put the quick reaction force, and we will see to it that the security preparation is very flexible, that we can attend to in eventualities, especially in those areas that we deem as areas of concern. Diwat nga nagpanawagan ng COMELEC sa publiko nga magsunod lang sa mga ginapatuman nga pagsulundan agud masiguro nga mangin matawhay ang eleksyon. Upod kay Hans Dischetto, John Sala. One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, vertical clearance kag signages ginpang butang na sa ungka flyover bilang preparasyon sa posible liwat nga pagbukas sa light vehicles buwas. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Mas sobre 12 oras kadadlawang tinir ni Wilfredo sa parkingan sa mga salakyan diri sa gilid sa Gungka flyover. Saksi ini sa huol nga dala sa mabugat nga dalagan ng trapiko, ilabi na kung rush hours. Gani excited na kuno ini sa liwat nga pagbukas ng flyover. Namin ilang
hindi masambot ang terminal. Diri nga daan ang pasahero, grabe ni damo. Tapos daw hindi traffic. Ako okay ako. Suno sa Pavia Traffic Management Office, nagahulat sila sa go signal halin sa DPWH kung buksan buwas sa light vehicles ang flyover. Apisar wala pa sing kasiguraduhan, amat-amat na gidaplastar ang pila ka mga signages sa vertical clearance nga may kataason nga 2.3 meters sa approach sa flyover. Ang four-wheeled vehicles nga hindi maglapaw sa vertical clearance ang sarag makalabay sa flyover. Samtang dumilian naman ang modernized jeepneys, truck, motorsiklo, tricycle, bisikleta kag e-bikes. May mga kwan naman tada, may ma-deploy ta mga enforcer para dira pa lang ma-preempt sila nga hindi pwede. Yung amo yung mga salakyan, hindi pwede makasulod. Dito pa lang, kung sa inner lane sila, madiretso sa flyover, hindi ginutok diri sa may tubang sang rampa sang flyover. May masobra 20 ka mga personnel nga magatutok sa pag-manage sa mga salakyan nga magalinya pasaka sa flyover kapin 30 metros halin sa approach. Para ang mga motorist hindi sila magsala-salaman. May aware man sila, may information nga hindi gali ako pwede. Diri ako sa linya nga muna. Buksan ang flyover halina sa iso tubto balas 9 sa gaga, kagalas 4 sa hapon tubto balas 8 sa gabi. Limitahan man sa 30 to 40 km per hour nga speed limit ang mga salakyan. Samtang ginpadulungan sang news team ang opisina ni DPWH 6 o Vice Engineer Sunny Boy Ropel, agud makuhaan ang reaksyon ang usagin pahayag sa structural engineer nga si Nilo Hardeleza nga delikado kadako nga risgo ang pagpaagi sa flyover. Apang yara ini sa official business trip kag wala nagasabat sa tawag sang team. Upod kay Cirilo Renduque, Fast or Dallas. 1 Western Visayas. Araw-araw na giniya mga puso pasahero ng estudyante ginaligar biktima sang body shaming matapos ginsukot sang doble sang konduktor bangod sa ginapatihan kadakoon sini. Yaring balita ang atong gitutukan. Kapitin naman liwat or ano bala lambas. Nagahilibion ng 19 anyos sa Silani, samtang kinsaysay ang ginapahayag sini pagpakahuya sa iya sang konduktor sang ginsakyan nga modernized jeep papauli sa home site kahapon. Wala kuno, ginakahuya sang second year psychology student nga plus size ini, apang hindi sini matulon nga kaangay ginpakahuyan ini sa tubang sang madamo nga pasahero. Sang ginwaragwag sang konduktor nga doble dapat ang ibayad, bangod pang duha ka tawo ang iya kadakoon. Nagpangabay ini nga hindi na pagpakita ang itsura sa kamera. Duwain mo baydan ano ka, regular ka, estudyante. And when he said nga 22 akong baydan, digto ko na like, oh my God, kasakit sa kay Manong, in front of everybody, amuhin mo ko to. Gindepensahan sa pinakapasero si Lani, apang sa ulihi, ginpili sini nga manaog na lang. Tapos ginpaano ko lang, calm down ko lang tayong self ko, gahibi lang ko sa streets, even makoton nyo to ang mga gabaligya, kita ko to nila nga gangoy-nguyon. Natala na ay paidalom sa counseling si Lani sa trauma nga iya ginagyan. Maka-affect ito greatly. I can say that maka-affect ito greatly sa akong friend nga psychologically, sir, and mentally, ma-exhaust gid siya sir tungod sa natabo. Ginpadulungan sa news team ang garahe sa modernized jeep nga RSJ Lines Incorporated sa home site. Apang nagpamalibad ang tagdumalahan nga magatubang sa kamera. Sa ginpagawa official statement, nangayos ang pasaylo ang kompanya kay Lani. Ginapakamalaot man siniya ang nanging pamatasan sang 32 anyos sa konduktor. Sa isa ka interview, ginpahayos ang konduktor nga wala ini naghuna-huna nga maapektuhan sang iya linangas ang estudyante. Joke naman tatani akon galing kay gidibdib ya blaw. Kaya sa uli, pag-abot naman sa home site, na-realize ko nga sa lagling ang namit lang blaw. Kaya mo na nga pangaya ko ng pasaylo sa iya. Suspendido na sa obra ang konduktor. Nakalabot naman sa Bacolod City LG yung insidente. Ginapangayuan sa Patag and Transport Company nga may 15 ka-modernized PUJ units. Ang pamatasan, ang courtesy, so that extends to all operators within the jurisdiction of Bacolod. Citizens of Bacolod deserve the best possible treatment and service. Magluwas sa public apology, luyag sa pamilya ni Lani nga masampulaan ang konduktor kag pinahan ang kompanya sang modernized jeep. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nakilala na ang ginapahayag miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Sitio Agdalusan, Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo, Martes sang aga. Ginkilala ini kay Jemar Diaz, 20 anyos, kag residente sang Barangay Takayan, Tapas, Capiz. Ginkilala ini sang duwa sini ka mga himata.
Base sa pagpangusisa sang militar sa tiya ni Diaz, ginpayag sini nga 2020 sang nagsulod si Diaz sa hublag kag wala na nakapakita pa sa ila. Madumduman nga isa ka soldado ang napatay sa engkwentro nga ginkilala kay Private First Class Mars Echevarria. Paday naman nga ginabulong sa ospital ang napilasan nga soldado nga ginkilala kay Private First Class Joe Marie Liesis nga residente sang Kawayan, Negros Occidental. Apisar sang natabogin pasalig sang militar nga padayon nilang ginatutukan nga matap na ang insurhensya sa Panay. Very much controllable na gid na kasi ang gamay na lang ni sila, no? Kumbaga we are on the kumbaga kung sa contest pa din sa palugba talaga, we are nearing the finish line already. So gamay na lang ning higayon na matapos na naton di ang problema naton sa local armed conflict. Kapuso, ginapatihan pagpangdispalko sa mga anay customer ginatanaw sa kapulisan nga motibo sa pagpaniro sa balay sa isa ka delivery personnel sa Bagos City. Nakatutok Aileen Pedreso. Maswerte nga wala sa sala ang delivery man nga si Remar Grande. Asawa kag iya sini duha ka kabataan. Sanggin paarakan sang tiro ang ilang balay sa Barangay Dulao, Bagos City, Martes sang gabi. Sa pagpangusisa sang kapulisan, 5 minutos lang makaligad nga nakasunod sa kwarto ang pamilya. Sang nakabati sila sa mga lupok sang pusil. There were about 5 na shots or naigo sa window. Okay. And then sagwa, merong several empty shells, 9 empty shells yung nakita plus several live man na bala. Magluwas sa baseyo sang bala. Na-recover man ang papel nga may mensahe sang pagpamahok. Nakasulat diri nga dapat untatunan ni Grande ang pagpangdispalko. Kag areglohon ini bangod base hindi na kuno ini makalabot sa Disyembre. Suno sa ugangan sa biktima antes ang insidente. Nagkadto sa balay sang iya umagad ang asawa sang iya anay employer. Ginsukot kuno ang iya umagad sang 200,000 pesos. Nga ginaaligar wala sini narimit kag gindispalko. Kuno nagbayad ng iya nga suki, 200,000 sa umagad ko. Diyan mo na ginakuan nga wala ko na marimit. May nasukot siya kuno, may nagbayad kuno sa iya nga wala yan na turnover sa iya na inobrahan. Nahibaluan man nga matapos ginpablatter sa barangay ang biktima, may mga lalaki nga nakamotorsiklo nga nakitaan sa lugar. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Upod Gerwel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Pila ka nagapamakal sang palay nagpahayag nga hindi man apektado sa mando sang gobyerno nga pasakaan ang presyo sang ginabakal nga humay sang National Food Authority. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Apisar sa pagtaas ang presyo sa baligya na isang humay nga gintag na sa gobyerno, ginpahayag sang negosyante nga si Danilo nga hindi man maapektuhan ng ilang pagpamakal sang humay sa mga mangunguma. Why man hindi man maipektuhan na kung ipasulod nila sa inipiya, ang amon niya. Okay man, kay may ara pa man nga hindi man tanan nga tao nga mangunguma, ginadala nila humay nila sa inipi. Sa tuyo nga makabulig sa mga mangunguma, ginanunsyar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 16-19 pesos kada kilo nga presyo sang wet palay kag 19-23 pesos kada kilo para sa dry palay. Bangod sini, mas luyag na kuno sang mangunguma nga si Jose nga sa NFA na magbiligya sang iya humay. Kung namura di man ka gobyerno, loyal man ko. Loyal man ko nga magibaligya sila kay okay man ang ila presyo. Suno sa NFA, posible nga mahibaloan ang pinal nga presyohan na isang pagpamakal sang humay sa Marason nga semana. At least higher siya compared sa 19 pesos sa dry palay. Specifically, clean and dry gid ang amon tani nga gusto gid bala. Pero gabaton man kami sang ginatawag wet palay. Pero ay pa kami sang specific nga price para dira sa wet palay. Sa pagpangusisa sang news team sa mga mangunguma kag barugbakal sang humay, yara sa 16-17 pesos kada kilo ang baligyaan ay sa karon. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Pila ka PUJ operators nakabaton na sang fuel subsidy. Apang iban nga driver nagreklamo nga wala ginahatagan sang operator. LTFRB 6 may paandam. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Duha ka oras ang paugat sa driver-operator nga si Isidro diri sa Tegbak Terminal. Adlaw-adlaw antis makalarga sa ruta sining Bagabante, Zaraga, Iloilo, vice versa. Kung sa una pulo ka trip kada adlaw nga makompleto, subong ginahimo na lang niya nga apat agud makatipid sa gatong. Sang Martes nabato na sini ang fuel subsidy. Apang para lang ini kuno sa 5 ka adlaw nga biyahe. Kulang gid. Kasi gisaka ko doon ng tawag. Dapat within next month or by December, dagangan ang dai. Sana all may fuel subsidy. Ini ang hugot sa driver nga si Raymond nga wala pa nakakuha. Ang tawag nga tawid pasada tani para tani sa mga driver na. Kaya ang driver among nagabakal ka krudo, sila gabiyahe. Ang renta ginatagla sa operator. May arang operator nga wala man pantawid pasada, hindi man nila mabil ang privilege dyan. Aminado ang LTFRB 6 nga madamo na sa reklamo nga nabato ng tatatapan angot sa mga operator nga wala ginagamit ang fuel subsidy sa insakto. Based sa guidelines, kami di sa regional office ma-receive, then i-forward na namo sa central office. But in consideration of the next grant sa fuel subsidy, itong may mga record na blacklist na. Pagklaro sa LTFRB 6, nakapangalan gidman sa operator ang patawid pasada card, bagod silang may permanent record sa talatapan. Apang hindi ang mga ini pwede makapagusto gamit sang kwarta kag kinahanglan ipatughong sa ginabiyahe nga jeep. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales, One Western Visayas. Kapuso, sa dugang nga balita, pila ka mga manugpangisda sa Talisay City, Negros Occidental pabor sa plano sa gobyerno nga fishing ban sa mga lugar nga ginapangitlugan sa isda apisar. May kabalaka sa mga epekto sa ila para nga buhian. Yaring balita ang itutugan ni Eileen Pedreso live garoon sa Barangay Zone 3 Katabla, Talisay City. Lin, anong latest? Adrian, antis pa man ipatuman ang plano ng gobyerno nga fishing ban sa mga coastal areas nga ginapangitlugan sa mga isda. Ini na ang ginasunod sa mga manugpangisda diri sa Talisay City. Samdamlag lang sang gipahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hatagan sang pagtamod sa gobyerno ang overfishing. Agud mas mapadamo ang mga isda kag mapasanyog ang aquaculture sang pungsod. Bangod sini, ginatanaw sa gobyerno ang pagpatuman sa fishing ban sa pila ka mga lugar. Partikular na sa ginapangitlugan sa mga isda, wala pa sang lugar nga natumod. Diri sa Barangay Katabla, Talisay City, kalabanan sa mga residente, pagpangisda ang palangabuhian. Pabor ang pila ka mga manugpangisda sa plano sa gobyerno, apisar may kahangawa nga maapektuhan ang ila palangabuhian. Okay, pwede na ngayon sa masudlan dahil din sa mga panghigaron. Kaya ang isda, daging mga pangitlog sa mga kapunutan da, mga ano da, may mga kural-kural sa mga higad. Ati, ang tanang kita garo magutong magiti. Mugin na garo epekto di mga panggadwa ng tao. Sunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6, may mga coastal area sa rehiyon sa diin gina-regulate ang pagpangisda o kung ginadumilian ang pagpangisda sa mga lugar nga ginaitlugan sa mga ini. We are implementing that here in Negros Occidental, part of the Visayan Sea, somewhere in Manapla. May mga areas tayong cover dyan. For a certain period, November 16 to February 15. Hugot man nga ginapatuman ang fishing ban sa Visayan Sea sa tiun sang close season. Pwede sila magkadto, pwede sila mangisda, except sa ginabawal na mga isda, mga species. Ang ginatawag pa natin nga tabaga, gumaa, hasa-hasa. During the close season, nga muna sila nagabihod, nagapangitlog. Samtang nagapanawagan naman sa gobyerno sa dugang nga programa ang mga manugpangisda para mapasanyog pa ang ila nga palangabuhian. Adrian, nagalaom naman ang mga manugpangisda sa probinsya sang dugang nga bulig gikan sa provincial government. Adrian? Kapuso, halungan naton ang mga ginapangitlugan sa aton isda. Madamong salamat, Eileen Pedreso. Mga
Mga kapuso, may cloud cluster o kung nagatipon ng mga panganod nga nasiplatan ang Pag-asa. Yara ini sa nasidlangan sang Visayas kag Mindanao kag suno sa Pag-asa, posible nga mangin isa ka low pressure area sa mga masunod nga oras o kun adlaw. Gani pa dayon nato nga i-monitor ang mangin pagbago sa posible malain nga tiyempo. Sa subong Intertropical Convergence Zone kung ITCZ kag localized thunderstorms gihapon ang magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan gihapon sa dako nga bahin sang Western Visayas. Posible ang mabaskog nga ulan sa Antique kag Negros provinces. May chance man sang ulan sa rabilin nga bahin sang pungsod, gani hindi magkalipat nga magdala sang proteksyon sa ulan sa tion nga magwa sa balay. Mga kapuso, ginpatigayon sa Damlaglang ang book launch sang libro nga Tagpo, Right Place, Right Time ni Dr. Flor Angel Rosario Braid. Ang libro nga ginsuguran sulat ni Braid sa October 2022 ang natuhoy sa iya personal kag professional journey. Diri ginhatagan pagtamod ang iya nangin parte sa national kag international initiatives kung sa diin wala lang niya nakita ng iya kaugalingon sa insakto nga lugar kundi nangin kabahin pa siya sa mga pagbag-o nga nagluntad. Si Dr. Braid ang isa ka writer, educator, constitutionalist, painter, pioneer kag eksperto sa patag sang komunikasyon kag media, social activist para sa kalinong, pagsanyog kag nation building. Siya ang co-founder man sang Asian Institute of Journalism and Communication nga gintukod sa pungsod sang 1980 kag sa isang ginatawag framers sang Philippine Constitution. Ang proceeds sang mabaligyang libro ang igadugang sa scholarship fund para sa underprivileged youth and community journalists nga gusto magkuha sang kurso nga Bachelor of Arts in Journalism o kon Master of Arts in Journalism. Kilig overload ang fans sa photos and videos na gin-share ni Mavi Legaspi kaupod si Kailin Alcantara sa iya Instagram. Magkaupod ang duha sa isa ka concert sang Damlaglang. Sa isa ka clip, sweet pa ang duha samtang nagasing-along sa artist. Nag-comment pa si Kailin sa post ni Mavi sang padangaton ka o kun I love you sa Bicolano. Madamo na gidang nahook sa makahalawat-hawat nga eksena sa Royal Blood. Apang sa iya Instagram, gin-reveal ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nga nadulaan ni isang tingog sa last taping day sang serye. Suno kay Dingdong, may mga natingala kun nga naglain ang tingog sini sa isa ka episode. Wala na kuno ini nakada bango duwa pa ka adlaw nga nagbalik ang iya tingog kag wala na ini nakaabot sa airing. Ginpanginwalahan man sini ang staff nga na-air sa gihapon ang episode sa pihak sang setback. Suno pa kay Dong, the show must go on. Enjoy sa iya kontrabida role sa maging sino ka man si Juancho Trevino bilang si Gilbert. Sa iya IG, gin-share ni Juancho ang pinaka-photo sa set sang serye kaupod ang iban pa nga kontrabida nga sanday Jerry Carval, Antonio Aquitania kag Juan Rodrigo. Gintawag pa niya ini nga may villain era diary. Bisan kuno gina-enjoy sini ang kontrabida role, sunlog sini sa fans in real life, sports lang. May malaing nga plano batok kay Carding asa sa Sanoy Hanila malutsan ni Monique ang peligro. Bantayan ang special limited series sa maging sino ka man alas 8 sang gabi sa GMA Telebaban. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, preliminary investigation batok sa mga ginatuno scammer sa PNP recruitment sa Lakas Saliana, Negros Occidental, ginapatigayon sang NBI. Nakatutok Aileen Pedreso. Nag-umpisa na ang preliminary investigation ng NBI Bacolod batok sa ginatudlo mastermind sang pagpang-scam sa banwa sang Lakas Saliana nga si Mary June de los Santos. Madumduman nga ginareklamo si De Los Santos nga nag-recruit kag nagpasalig sa mga persona nga makasulod sa hanay sang PNP kabaylo ang pagbayad nila sang kwarta. Sunod sa NBI, apisan nga nag-file na sang kaso nga large-scale estafa ang kapulisan. Bukas sa gihapon ang talatapan sa iban pa nga mga complainants. Agud mapabaskog ang kaso bato kay De Los Santos. Magpo-file tayo ng appropriate case laban sa suspect. And then after preliminary investigation, isasabit natin sa sa fiscal
Samtang ginkumpirma nila Castellana Mayor Romayla Mangilimutan nga nagpadala na sang sulat ang Sangguniang Bayan kay SB member Donato Dumagit nga isa sa ginatudlo nga nag-facilitate sa peke nga recruitment. 3 na kabeses nga wala nakatambong sa sesyon sang konseho ang konsihal pagkatapos naging reklamo suno sa alkalde. Since na-inform naman siya, gina-require siya nga pamirma sa mga ordinance na wala pa rin niya napirmahan. Nagpasalig man ang LGU nga mag-assist sa complainants sa pagproseso sang ilang nga kaso. Ipaidalo man ang mga ini sa Moral Recovery Program matapos nga nadismaya sa pagkapalso sang ilahandom nga makasulod sa PNP. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga taxi operators nagpahayag nga istrikto nga ipatuman ang pagbutang sang stickers kag hotline numbers sang kapulisan sa taxi units. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginpasiguro sang taxi operators sa Iloilo City nga nagagana ang dash cameras kag may nakapaskil nga sticker sa tagsa ka unit sang taxi. Inibase man sa ginkasugtan nga pagsinapol kaupod ang Iloilo City Police Office sa mga tikang sa pagresolba sa mga isyu nga ginkaulamiran sang taxi drivers. Inibase man sa ginkasugtan nga pagsinapol kaupod ang Iloilo City Police Office sa mga tikang sa pagresolba sa mga isyu nga ginkaulamiran sang taxi drivers. To check whether natin na-function nila dashcam, to check whether may sila proper marking. Kaya isa ka requirement. Ginakabig sang kapulisan ng dashcam nga dako nga bulig sa investigasyon sa mga reklamo kag krimen. Ang stickers naman ang kabahin sang mandatory requirements sa taxi units kung sariin nakabutang diri ang ngalan kag numero sang kompanya. Nakatapik kini sa sulod sang unit nga kitaon sa pasahero. Kabahin man sa ginkasugdan ang pagbutang sang hotline number sang kapulisan sa sticker. Naulat na lang namon ang sitok number nga gipaprint sang amon asosasyon. Subong gina-account ang tanan ng mga unit nga kung pila ang kada company. Para sa mahapos nga pag-identify sa mga pasahero sa driver, ginrekomendar man sa kapulisan nga ibutang sa mga taxi driver ang ila ID sa windshield sang salakyan. Ang mga nakasugtan nga tikang ang ginpaboran naman sang taxi drivers kaangay ni Norberto. Kung okay lang man sa kanya ibutang lang din namon, okay lang. Way man ta problema, mayari gid man kami kay di ang kapanigid man. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nakabaton sang 80 katraktura halin sa Japan ang Sugar Regulatory Administration kabahin sang farm mechanization kag modernization program sang pungsod. Gani ginakabig ini nga dako nga bulig ni SRA Administrator Paul Ascona. Bangod nakatipid ang gobyerno sang balor 314 milyon pesos. Sa 80 katraktura, 51 ang itugyan sa mga katubuhan sa Visayas, kung sa diin 24 diri ang makadto sa Negros Occidental kag 11 sa Negros Oriental. Ang iban nga units naman ipanagtag sa pila ka lugar sa Luzon kag Mindanao. Magluwas sa mga traktura may ginpadalaman nga shin ka units ang sugar cane planter, lateral flare mower kag power harrow. Mga kapuso, 95 days na lang, Pasko na. Mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo inya salamat sa pagtuto. Ako nyo kapuso Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.